Tumaas ang gross domestic product ng Pilipinas. Pumalo ito sa 7.1% sa third quarter ng taong ito ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Pero ang paglalago ng ekonomiya ramdam kaya ng masa? May news to go si Bernadette Reyes. Kung dati tinaguri ang sick man of Asia ang Pilipinas, ngayon patuloy raw ang pagsigla ng ating ekonomiya. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, pumalo sa 7.1% ang paglago ng ating gross domestic product o GDP sa third quarter ng taong ito. Ang GDP ang kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nalikha sa loob ng bansa. At ang naitalang GDP sa third quarter ngayon 2012, mas mataas kumpara sa 3.2% growth rate sa parehong panahon ng nakaraang taon. Kaya mula nitong Enero hanggang Setyembre, halos dumoble ang naitalang GDP growth rate ng bansa kumpara noong 2011. Katunayan, sa Timog Silangang Asya, pinakamabilis daw ang naging paglago ng ating ekonomiya. Paliwanag ng NEDA, nagpakitang gilas daw ang mga sektor ng manufacturing, services at construction. Lumaki rin daw ang gastos ng gobyerno sa mga infrastruktura at serbisyo. Gayon din ang paggastos ng mga ordinaryong Pilipino. Mataas ang expectation, business confidence in the economy, and malakas yung economic activities sa various sectors. As we have seen, yung industry. Tumaas po ang ating public and private construction. That would mean more employment for the people. Aminado man ang NEDA na mas magastos magtayo ng negosyo sa Pilipinas kumpara sa ilang karatig bansa, mas kaaya-aya pa rin daw ang Pilipinas para sa mga mamumuhunan kumpara sa mga economic superpowers na China at India, batay sa listahan ng Forbes magazine. At ang Philippine Stock Exchange na best performing stock market noong nakaraang taon, patuloy rin ang pag-arangkada. Sa takbo ng ating ekonomiya ngayon, ayon sa NEDA, hindi raw malayo maabot ng bansa ang 5 to 6% na growth target ngayong taon. Pero kailangan pa rin daw ipagpatuloy ang mga pagbabago nang sa gayon, lalo tayo makaakit ng mga negosyante. Pero ang ilang ordinaryong Juan na nakausap ko, tila hindi raw ramdam ang mga ipinagmamalaking numero, kaya hiling nila sa gobyerno. Sana din sir, lalaki na yung sweldo namin, tas bababa din po yung mga presyo ng mga bilihin. Sana po wala ng korupsyon dito sa gobyerno at para lalong gumanda yung ekonomiya. Bernadette Reyes, GMA News.